problema mo, Bongbong Marcos, talagang bangag ka. Talagang malayo sa realidad ang takbo ng utak mo kasi punong-puno na ng ipinagbabawal na gamot yung utak mo. Diyan mo makikita yung tinatawag sa English na the lack of empathy. He was trying very hard to glorify the teachers na iba yung teachers sa atin, iba yung kanilang paghihirap at iba yung kanilang ginagawa para lang magampanan yung kanilang profesyon. No? But instead of highlighting the struggles of the teachers, ginawa pa niyang collateral, ginawa niyang advertisement, no, sa again kapalpakan ng ating sistema na hindi man lang niya pinagbigyan halaga ang mas nakakabahalang estado ng ating mga mag-aaral. So again, he is shooting himself in the foot and at the same time insulting our teachers. Si Rachel Manoy, grabe, hindi mo inabot yung Pamela. Sobra naman, batang 90s. Iniisip ko nga, di ba, bigyan kita ng music ngayon, hindi mo ma-gets ka agad yung title. Alin Pero to? aware ka sa lyrics. Alin to? No, yung mga kanta-kanta, ano pa yung Ray Pumaloy? Yung panahon ni Kuyang, panahon ni Kuyang Inday Badiday. See through, careful. Careful. Ano ba yung kay Kuya Germs? Hindi, Midnight show. Kuya Germs, late na yun yung walang tulugan, di ba? Oh. Yung sinasoba si Reno at si ano? Ang pinaka-classic. Tayo, champoy. Champoy. Simulan na naman tayo ng puro hagalpakan. Pero good morning sa inyo. Anong laman ng inyong mga tasa? Huwag niyo sabihin pansit canton yan. Kuya, anong laman? Walang kamatayang tsaa. Courtesy ng Twinings. Thank you po, Twinings. Parang sponsor. Walang kamatayang Nescafe stick. Pang-apat. So, Tapos syempre may thermos ako pagkalaki-laki. Oo nga, Marlon. Para mag-refill na. Hindi natatayo, di ba? Ayan ang ganun. Oo nga. anong hindi tatayo? Yung para kumuha ng thermos. Kaya pa naman tumayo, kuya. Huwag ka mag-alala. Strong and hard. Grabe kayo, pero good morning sa ating unang-una na si Ron Casting. Good day sa inyo. And of course, Davao, good morning, hooray, Ironman 70. Parang ngayon, no? Ngayon po yung sa Ironman ng Davao. Ito ba yung Ironman sa motor, no? Kala ko pinagbawal kasi sa North may mga na-aksidente. Hindi Na-settle na ng organizer ng Ironman. Ewan ko. Ironman, motorsiklo yung Ironman eh. O baka ibang Ironman to, hindi about sa motorcycling, Si Windy City, hello. Hello, Jen. Mayong buntag. Sino to? Good morning po. Akala ko Vilma Santos, Vilma Samson pala. Vilma Good Samson. morning. Sige, greet lang kayo dyan, ha? Wait. Mawasang Ed Iskayo. Ano ba yan? Kabwasan. Ironman. May taga-Taiwan, si May Cotillion. I hope sana may angat ni Pam. Hello, May. Tito Noise Blood, Air Force One. Punta tayo, Kuya EB and Ka Marlon. Air Force One? Anong Air Force One? Oo nga, ewan ko eh. Meron sa sukat, Air Force One, kay TV Bar. Marlon, ito si Mikal. Si Mika. Ito na naman si Mika. Pag-guest pa tayo sa Lumisalve. Alin? Hindi ko makita. Sana may app. Ayan. Pwede si Boss Marlon, Sir EB, mag-guest sa podcast si Salome. Mag-collab na lang. With Pamela Pedroche. Huwag na lang kayo damay dyan.
Pamela, Marlon, anong inalmusal mo? Hyper kid ka today. ang aga ko, nakatulog ako naman. Hindi, saka nag-ayos ako pa. May inaayos ako rito sa bahay. Kaya maaga pa lang, abala na lolo. Okay. Pinabalik-baliktad ko yung aking munting ano. So, naka-sugar fix ka na ngayon, Marlon, ha? Yeah, oo. And ayun nga, mamaya may naka-schedule naman tayo. 10 o'clock. Yun. At meron mga taga San Carlos, meron din. San Carlos is Pangasinan? San Carlos City is Negros. Meron din Pangasinan, alam ko. Meron din. Meron din. May kaibigan nga ako, San Carlos. University? Bay. Eto, ang tamang-tamang tanong ni RC is, nagpansit na ba ang lahat? Yan, talaga si RC, oh. Talagang, actually, hindi mo sisisihin si RC dyan sa pansit na yan eh. So, agad-agad dahil may mga lakad kayo, i-play natin ang video kung ano ang konteksto ng pansit na turing ni Marcos na siya lang effort ng mga guro sa panahon ngayon. Diba? Play natin, konting rewind lang to ha. Wait. Okay. Nga. Kayo ang gagawa. Kayo ang yun ang sinasabi ko, kayo ang gumagawa ng tunay-tuniladang pansit para magpakain sa kayo yung mga nasusugatan na yung mga daliri sa kakatamtax doon sa mga tablecloth para may magandang uupuan. Tingnan yung reaction ng teacher. Kayo ang nagbubuo ng mga program, mga pagka merong may graduation, kayo rin ang gagawa. Kapag may festival, kapag may anniversary, kayo ang gagawa. Pag may foundation day, kayo ang gagawa. Lahat. Sabi ko, wala naman sa yung mga pinupuntahan kong ibang bansa, wala ka namang nakikitang ganun. Dito talaga sa Pilipinas, iba ang mga ma'am at saka mga sir, ang ating mga teacher natin. Maraming salamat sa inyong servisyo. Alam nyo, ayan ha, yan yung nangyari yan sa oath-taking ceremony ng mga newly promoted school teachers sa, at I think as division heads yung mga yan, na pinromote. Dami. Oo. Vision. Pero, tingnan nyo, no? Yang sa yan sa event na yan ng promoted teachers of school divisions, ng office sa Cebu province pala, kuya. Diyan sa Cebu nung March 16. Kasabay niyan yung inauguration ng bagong expo dyan, di ba? Yung expo center. So, ginawa niya muna yan. So, alam mo, if you are promoted as division head, may iba kang qualifications na na-achieve. Merong nag-e-echo. Kanino kaya yun? Ewan ko. Ako ba Yan yan? naman. Baka Akin kayo, pa. ano? Sorry, wait lang. May ikaw ka dyan. Sigaw ka, chitae! Ito mga babae talaga, Marlon, problema talaga. Talaga. Okay, game na. Para ma-promote ka, meron kang mga qualifications na napasa. Meron kang mga credentials na katangi-tangi para maiangat ka sa dati mong position to a higher post, di ba? And now, if you become school division, meron ka talagang galing na natatangi bilang guro para mag-lead ka ng isang division. But, unfortunately, with Marcos, bakit gano'n yung qualification na alam niya, no, ng mga guro? Nagluluto ng tunet, tapos tuneladang pansit. Kanina ba pakain yung tuneladang pansit? Sa totoo lang. Ang dyan, Pam, saan galing yun? Yung salitang pansit. Tapos, hindi mo na kailangan magsalita ng ganyan. Basta teacher karap mo, mag-generic ka na lang na statement. Alam naman natin kung anong ambag ng mga guro sa ating mga kabataan. Alam natin na sila ang ikalawang magulang ng ating mga anak. At alam natin na ang mga guro ang naguhubog ng karunungan, kaisipan at kamalayan ng ating kabataan. Tapos, ito pansit. Ano yan? As in, ito yung dito napapatunayan na ganito kababaw ang presidente ng Pilipinas. Ganito ka wala talagang kalam-alam at ganito ka walang malasakit at ganito ka bangag. Ano yan eh? Diyan mo makikita yung tinatawag sa English na the lack of empathy. He was trying very hard
to glorify the teachers, na iba yung teacher sa atin, iba yung kanilang paghihirap at iba yung kanilang ginagawa para lang magampanan yung kanilang profesyon. No? But instead of highlighting the struggles of the teachers, ginawa pa niyang collateral, ginawa niyang advertisement, no, sa again kapalpakan ng ating sistema, na hindi man lang niya pinagbigyan halaga ang mas nakakabahalang estado ng ating mga mag-aaral. So again, he is shooting himself in the foot and at the same time insulting our teachers. Buti na lang hindi niya sinama na yung noon-noon na naglalako ay nagtitinda ng mga longganisa at kung ano-ano ang mga teachers just to make ends meet. At yung mga teachers noon, grabe yung loan dito, loan doon, halos lahat, wala nang maiuwi. Diba? Yung isisweldo nila, pambayad na lang ng loan, di ba? Ganon. And of course, not highlighting the other factor he mentioned, no? Na yung pansit, meron din na pagod ang mga guro kasi sila daw yung mga nagpapaganda ng mga events kasi busy sila na nagtatamtax ng mga tela sa table, ng tablecloth sa mga lamesa. Di ba nag-gesture pa siya, tamtax. Yung mga skirting sa mesa. Oo. Pero alam mo, dito natin mapapakita, no? Sino ba ngayon ang DepEd Secretary? Ang laki ng pagkukulang ng isang DepEd Secretary sa contribution niya sana ng isang quality speech ng isang presidente. Dapat bilang DepEd Secretary, napakilala mo sa presidente kung sino na ngayon at gaano kaangat ang mga guro dito sa ating bansa. Dapat highlight mo kung ano ang pinaka-contribution ng ating mga guro sa bansa at ano ang kanilang dinadanas na challenges these days, 'di ba? Dapat he worked together with the DepEd Secretary to craft a beautiful message inspiring these newly promoted teachers. Pero mo kakapromote mo ang taas-taas dapat ng self-confidence mo. Biglang inacknowledge kayo ng isang presidente na ang contribution nyo lang magluto ng pansit at magtamtak sa mga tablecloth. Tama sabi mo pa, man. Tama rin sabi mo, Kuyang Ibi, insulto ito sa ating mga guro. Insulto ito sa ating mga magulang. Di ba? Naisipin mo, pinagkakatiwala natin yung mga anak natin, tapos yun lang pala kakayahan ng mga guro natin, at mismong presidente pa, ang nag-uudyok na ito lang ang kaya niyong gawin. Alam mo, Marlon at Pam, no, nakakahiya ito, no, pag nakita ito at narinig ng ating mga karatig bansa at ng ibang bansa. You know why? Filipino teachers are the hottest commodity now. Sorry in commodifying. Sorry for the terms. Very strong term, no? Real talk. Ang una sa ating mga Philippine export sector na mga service workers, una na yung domestic helpers. Yun talaga ang number one eh. Pangalawa yung nurses. Pangatlo yung engineers. Alam mo ba ngayon, ang pang-apat or even nag-overtake na ata sa engineers? Teachers, punta ka sa Vietnam, punta ka sa China, punta ka sa Europe, punta ka sa Amerika, punta ka kung saan-saan. Punta kang Korea, punta kang Australia, Canada. ang dami doong English language instructors, at ang daming Pilipino. Yes. Yun sana ang binida niya, mga teachers natin dito sa Pilipinas, no? Gusto kayong kunin ng mga sa ibang bansa dahil ang gagaling ninyo. Yun sana ang hinighlight niya. Hindi yung iniinsulto na hanggang pagluluto lang ng pansit, tunitulilada at pagtatamtax ng table skirting. Gago talaga ito. Alam mo ba yung mga kapatid ko sa Australia, no? Yung since naging citizen sila doon and mga PR na sila, no, na ang naging trajectory ng mga careers nila galing dito sa Pilipinas, my sister was an IT expert, my other sister was a retail manager, no. And then nung napunta sila doon, naging preschool teachers sila.
Yun yung career na napuntahan nila. Alam mo, bilib na bilib yung mga puti sa kanila. Sobra, dahil alam natin na iba ang Pinay na nanay. Tapos iba yung mga bata, iba din yung halimbawa yung mag-uuwian na or susunduin na. Ang tinatakbuhan at ayaw umuwi at niyayakap ng mga legs, yung mga teacher na, yung mga kapatid ko. Sa kanila sila tumatakbo dahil yung loob nila malapit. Tapos, nasusurpresa yung mga magulang na pag-uwi nila sa bahay, yung mga anak, alam mo yung may bagong alam. Dahil natutunan kay Teacher Tin, kay Teacher Vic na ganito, yung mga kapatid ko. And then, pagdating ng Teacher's Day, sila yung may pinakamaraming regalo. Tapos, pagdating naman sa creativity, dahil ang Pinoy talagang resourceful yan, di ba? Naglaro tayo. Bigyan ka nga ng bahay ng palito ng posporo, magagawa nating laruan, di ba? Ganun tayo ka-creative. Sila iba, talagang todo bigay sila sa mga props nila. Kasi preschool syempre aaliwin mo yung bata, hindi laging visual yan na galing sa iPad or sa smart TV, di ba? They create their own and they're well praised pagdating sa resulta ng binubuhos nilang effort sa trabaho. And then here you are with a president para acknowledging your effort for cooking pansit. And No wonder, Pam, kaya ganito ka insensitive na isang Bongbong Marcos. Kasi hindi naman siya nagtapos ng pag-aaral. Wala siyang diploma. Wala siyang bachelor's degree. At wala siyang pagpapahalaga sa edukasyon. Kasi maikukumpara natin, no, paano pinuri ni VP Sara when she was the Ed Secretary and of course as Vice President, ang mga guro. She praised Filipino teachers as essential nation builders who inspire dreams and mold the youth. Ang layo nung pansit at saka nung tamtaks dito, di ba? Soundbite lang ang pag-uusapan. And VP Sara being a nanay, of course, at may mga minor yan. Ano kaya ang nararamdaman niya ngayon na narinig niya na ganyan lang ituring ni Marcos yung mga gurong inalagaan niya? It was an attempt for Bongbong Marcos to sound funny. Kasi meron talagang mga tao na trying hard talaga na maging funny, no? They crack a joke that turns out to be an insult, no? Because that kind of joke, that kind of line cannot be done or cannot be said doon sa venue at doon sa mga guest mo at doon sa mga kaharap mo. It was improper. Siguro, pag nasa militar siya, halimbawa, bumibisita siya sa kampo, andun yung mga sundalo, halos kalalakihan silang lahat, pwede siyang mag-joke ng mga ganon, yung deprecating humor. Di ba? Pwede yun. Pero yung sa mga teachers, at tingnan mo naman yung audience dun, ang karamihan doon ay mga kababaihan na mga guro. Kaya gusto kong tingnan yun na nagpapatawa lang siya. Gusto ko tingnan yun na may sense of humor pala tong kumag na to. Pero hindi, ang tingin ko rito, talagang nag-hallucinate siya. Talagang wala siya sa katinoang isip nung humarap siya sa okasyon nung mga newly promoted na guro. Ang kanya yung para ka nakipag-usap sa adik. Nag-uusap kayo tungkol sa kulay pula, ang pag-uusapan nyo kulay puti, kulay itim. Ganyan makipag-usap sa isang hindi normal na tao. Out of this world yung kanyang topic at wala talaga sa kaisipan niya, wala sa puso niya yung binabanggit niya. Kasi nga, baka at posible na habang nagsasalita siya noon, kargado siya ng ipinagbabawal na gamot. Actually, if you focus on some materials na mas malinis ang audio, mababanaagan mo sa boses niya na slurry. Slurry and cracking. Oo, parang ano to? Kinailangan mo ba ng kailangan mo bang ma-amp up? Ibig sabihin, suminghot ka ba bago ka humarap sa mga guro? Diba? Ganon ka ba kakabado sa pagharap sa mga gurong ito? Hindi, pag-addict ka pa, hindi na kabado yun talagang hinahanap na ng katawan mo yun Nagigiyang ka na pag wala kang karga. Yung hinahanap pa, walang iniwan yan sa walang iniwan yan sa yung naghahanap na ng nung kailangan nila gumamit muna bago may gawin silang humarap sa tao.
wala na nga sa katinoan, no? Ang tawag diyan is the lack of cohesion. Hindi na cohesive yung pananalita. Because again, I have to agree. Alam natin, addict yan eh. Nagma-microdose sila buong araw eh. Microdoses of cocaine every 2 or 3 hours, around 6 times at night, during the day. And then nag-iinuman pa, ganyan-ganyan. Sabi nga ni VP Sara, at 10 o'clock in the morning, amoy alak eh. Ano ba yung nakikita natin, his lack of cohesion? Una, sabi niya everything is normal. Putang ina, 112 pesos per liter na. Sabi niya PH is managing well sa ating supply. Putang ina, yung LPG natin ilang araw na lang at halos luluhod na tayo sa China at Russia para makapag-import. Nagbibida sila na merong 300,000 barrels na darating next week. Ang consumption ng Pilipinas is 486,000 barrels a day. It wouldn't even last us a day. Pang-apat, nagbibida siya doon sa Century Pacific. We have enough supply of sardines. After a few hours, anong sabi ng Mega Prime? Doon sa Zamboanga, anong sabi nila? Ang aming stock for sardines na hindi magtaas presyo, 2 weeks lang. Mag-increase kami ng aming presyo after maubos yung aming stocks kasi 30% halos ang tinaas ng fuel at ng raw materials. Biro mo, ganon siya ka-addict. He is not in touch with reality. And then while he insists that everything is normal, naglabas naman ng pahayag ang PCO at sinasabing anytime and it is possible that Marcos can declare a state of emergency. Where is normalcy in there? 'Di ba? Yun ang problema. At I agree with you kahapon at yun nung sinabi mo na si Marlon ba yun or ikaw, na delikado ito pagka ang naka-state emergency ang buong bansa, tapos ganito ka-addict at ganito kabangal ang presidente with that immense power in his hands now. Imagine what can he do? And all his secretaries, you have to remember, are still in acting capacities. Yung pa. Wala pa siyang sinasalang ng matino sa sa CA. And then those na dapat humarap sa CA, tinanggal niya, tapos inassign na niya ng presidential advisor duties, and then nag-upo ng bago na ngayon ilalakad mo ulit para mag-apply for CA or sumalang sa CA, di ba? And of course, again, going back to his speech, di ba, yan din naman yung ikinababahala at yung disappointment na inexpress ng kanyang kapatid na si Amy Marcos when she said na hindi na nga magkanda ayos-ayos ang pananalita at yung coherence na wala na. Di ba? I hope, Pam, no, yung sektor ng edukasyon magbigay ng reaksyon tungkol sa ginawang pagkakalat ni Marcos sa kanyang speech. And I hope yung mismong sektor ng edukasyon na ang manawagan na, Mr. President, utang na loob para na lang sa mga kabataan natin, magpa-hair follicle drug test ka na. Kasi malala na yung takbo ng kaisipan mo. Detach ka na sa realidad. And then Then dapat they will call for his resignation, no? Nasaan ba yung ACT teachers? Mga ACT teachers, Tinio, Franz Castro, wala ba kayong reaction man lang doon sa talumpati ni Bongbong Marcos? No? Magpa 5 days na. Ginawa niya yun, March 16. March 21 na kayo. Meron ba tayong naririnig doon sa ACT teachers na mga putang inang makakaliwang komunistang bobo na ang gusto lang ma-impeach itong si VP Sara? That was an insult to the people they claim to represent. Tapos wala ngayon. Nasaan si Tinio? Nasaan yung iba diyang taga-ACT teachers? Nasaan yung kababaihan na mga woke na mga makakaliwa? Gabriela, nasaan yun? 80% or 90% of the audience were women because a lot of our teachers are women. Insulto yun. Teachers na nga. Underpaid ka pa. Sasabihin mo pa na nagluluto lang ng tuni-tuniladang pansit. Walang yan talaga. Tinahanap mo na saan sila, imbis na sila ay nag-e-educate, ayan, nandyan sila, namumulitika. Nandun sila, doon mo sila pwedeng mahanap. Again, let's go back kung paano vinalue ng isang Vice President Sara Duterte ang mga guro. She said that teachers are sparks who ignite dreams in classrooms. Ang layo, di ba?
Ang layo ng tingin na ang taas-taas ni VP Sara na parang kung isa kang magulang ipagkakatiwala mo yung paghuhulma ng pangarap ng bata dahil meron siyang nakikitang inspiring na guro. But then again, we go back to how Marcos painted a picture of what a teacher does. 'Di ba? Nagluluto ng pansit, nagtatamtaks ng kung ano-ano, very non-teaching yung tingin ni Marcos sa mga guro. Nakakainis to, Pam, nakakagalit. Kasi ako personal, ang mother-in-law ko, retired teacher sa lungsod ng Maynila. Inaabot ko yung biyenan ko na hanggang bahay, inuuwi niya yung lesson plan. Hanggang bahay, chinechekan niya yung mga test papers ng kanyang mga estudyante. Hanggang bahay, talagang iniisa-isa niyang nagsusulat sa Manila paper para gumawa ng visual arts na magagamit niya kinabukasan sa kanyang pagturo. Tapos ngayon, may isang presidente ka ng Pilipinas na ang tingin lamang sa mga teacher ay tagaluto ng pansit, taga-tamtax ng mga tablecloth. Alam mo, Pam at Marlon, ako talagang isa sa na-insulto doon sa ginawa ni Bongbong because ang dami kong mga kapamilya, no? Some of them are division superintendent dito sa amin, ha? Principals, division heads. Ang isang pinsan ko nga, yung asawa niya, ganun din. Ang daming teachers, mga pamangkin ko, mga teachers sila, both in public and private schools, no? May mga kapamilya nga ako, no, na may-ari ng mga private schools, no? Yung pamilya namin dito at mga kaibigan revolves around di ba kinuwento ko na yung first cousin ng tatay ko was my first grade elementary teacher na public school. I'm a product of the public school system dito sa aming barangay, 1977 to 1983. No? Ako po ay naiinsulto dahil ang dami sa aking pamangkin ngayon are now working in the US as teachers. Doon sa Qatar, doon sa Oman, they are there as teachers. Filipinos teaching English. No? Filipinos teaching in America. Filipino teachers teaching in Canada. Teaching in Australia. Kaya ako naiinsulto nitong ginagawa at sinasabi nitong si Bongbong Marcos. Paano magkakaroon ng quality yung sistema ng edukasyon natin na mismong presidente ng Pilipinas minamaliit ang trabaho ng isang guro? Sa halip na magtalumpati ka dyan, magpatawa ka dyan na hindi naman katawa-tawa, dapat ang nilalatag mo na dyan yung paano mapapaganda yung kwalidad ng edukasyon at paano mo mapapadami yung classrooms natin, silid-aralan. Ang problema mo, Bongbong Marcos, talagang bangag ka, talagang malayo sa realidad ang takbo ng utak mo kasi punong-puno na ng ipinagbabawal na gamot yang utak mo. Hindi, ang nakikita ko dyan, no, para lang, again, let's get out of our echo chamber, no. Hanapin natin saan niya hinugot yung pansit na yan. Hindi ba yan yung panahon na may mga feeding programs? Sabihin na natin, pansit yan ba lugaw? No, wait. Baka lang. Dahil, meron nga kasi akong papupuntahan. Ang sinasabi ko, di ba, hindi niya kasi vina-value kung ano yung matatag curriculum na inintroduce ni Vice President Sara, wherein, di ba, tinanggalan na ng mga non-teaching activities or volunteerism or mga trabaho ang mga guro. Baka doon siya na-stuck na yung panahon niya, may mga guro na nagpi-feeding program, na naghahalo ng lugaw, nagpapakain ng sopa sa mga bata. Baka doon siya nang galing. I don't think so. You know why? Ang rason niyan, Pam, dahil hindi niya alam talaga ano yung role ng teacher, that's number one. Pangalawa, he is looking at the teachers as second-class citizen na parang mga alila niya because he doesn't know a bit about the teaching profession. You know why? It's not about the feeding. Ano yung sinabi niya? Nagluluto ng pansit para sa mga bisita. Sino ba yung mga bisita? Di ba yung mga matataas na ranggo ng gobyerno? Nagtatamtax doon sa skirting ng mga mesa. Bakit maglalagay ng skirting? Dahil may mga bisita.
Ibig sabihin, sa talumpati niya na yon, mas pinahalagahan niya yung bisita at pagiging alila ng mga teacher. It's not about the feeding. Ako, mas neutral pa ako pag sinabi niya, alam nyo, kayo yung nagluluto mismo pag may feeding program. Naglulugaw kayo, nagpapakain kayo, ano ba yung mga tinapay na hinahalo nyo dyan, o nagtatanim kayo ng mga gulay doon sa mga plots ng mga gardens, tinuturuan nyo yung value ng farming and growing our own food, yung mga anak natin. Yun sana, dapat ako, I would praise him for that. If he was specific to that, yung feeding program. But he was not. But he was specific for the teachers na Yeah. para lang sa mga bisita. Who happens to be his delegate. Ako kasi pam, yung pagluluto, no, tasking yan kung may event. Totoo. Merong iba, mangilan-ngilan, na teacher, teacher ganito, ito yung team nyo, ito gagawin nyo. Teacher ganito, kayo bahala sa stage. Sa preparation. Pero para yan na maging thinking mo bilang Pangulo ng Pilipinas, ang layo. Patunay ito na hindi niya personal inaalam ang kalagayan ng edukasyon at yung karaingan ng ating mga guro. Bilang presidente ng Pilipinas, dapat alam mo yan. At sa DepEd officials, dapat na-briefing nyo ng maayos ang principal nyo. Sa communications department, dapat naman, bigyan nyo naman ng maayos-ayos na script yung presidente nyo nang hindi nagkakalat at hindi nahalatang bangag talaga yung Pangulo. Tama, no? Nandun yung secretary, si Sani Angara, who happens to have the late father's Edgardo Angara, who championed education. Na dating presidente ng University of the Philippines. There you go. He could have made some important points para ma-integrate doon sa speech. Diba? Ano yung ginagawa ng isang Sani Angara? Hindi ba siya nahihiya sa kanyang ama, who championed and passed so many legislation para sa ating education system? Kaya mo na, meron naman siyang Yusek Ulaybar That's what I said a while ago when I mentioned na malaki ang pagkukulang ng isang DepEd secretary ng kasalukuyang administrasyon sa quality sana ng speech na meron si Marcos para sa mga gurong ito. Yes, tama ka. Maybe he was trying to be funny, maybe he was trying to level sa estado ng mga gurong 'yan. Kaya lang yung ganong joke is not something you announce publicly like that with a microphone. Pwede yun sa banter. Pwede yun na pagbaba mo ng stage o ganyan-ganyan, kumusta, ano bang merienda natin pagkatapos nito, blah, blah, blah. Pero once you're there on the stage, acknowledging them, dapat maganda yung mga sinasabi mo. Kaya lang, dahil nga walang puso yung pagkilala mo sa kanila, wala rin tuloy lumalabas na quality sa sinasabi mo. Kagaya ng... Pam, kayang ibig. Padaanin natin, may mga teachers tayong ibibigay ng komento. I hope makita mo, Pam, sabi ni Luella Laginto, 594. Sandali lang, before you say, Luella? Laginto. Saka si Evangeline Ramos, si Ma'am. Ayan muna si Luella. Oo. Hi po, Kuyang Ibi, Miss Pam and Marlon. I am a teacher here in Bicol. I have never been experienced cooked tons of pancit in my entire life. What a shameful president. Si Ma'am Evangeline, no? Di ba? Si Ma'am Evangeline Ramos, Pam. Yan, Kuya Ibi, pakibasa mo. Teacher ako, coordinator ng feeding program, pero never ako nagluto ng tonetong pansit. Nag-hire ako ng cook kasi nagtuturo ako at the same time. Nag-hallucinate ka ba? Referring to Bongbong Marcos. Insulto talaga sa mga teacher ko. Alam mo, Pam at Marlon, dito sa amin, kasi alam ko yon kasi I have teachers here na talagang napaka-close namin. Nagtututor ng mga anak ko noon pa. So, ano ba yung... Sila nga mismo naglalabas ng kanilang sariling pera, Marlon at Pam. Ano ba? Nagpapakater na ngayon sila. Nagpapakater pag may bisita. Nagpapakater sila. Or nag-o-order ng mga... yung mga naka-foil na... na mga ulam. Yung mga party packs, ganon. Yes. Yun ang ginagawa nila. Wala na, galing ako sa public school, 1977 to 83.
maraming feeding program, but I was never witness na nagluluto ng tuni-tuniladang pansit ang mga teachers ko para lang may serve sa mga bisita. Merong nagluluto, normally, yung mga nanay ng mga pupils, sasabihin ng principal, oh, meron tayong bisita dito, ito yung ating budget, ito yung ating lulutuin. Sino yung mga nanay? Kasi normally sa PTA, magkakilala-kilala na yan. O si Aling Juana, magaling yan sa ano. O si Aling Pedra, siya yung sa pansit. Siya naman sa kaldereta. Ito naman, ako yung sa kanin. Ganyan. Yan ang ano doon. Ang teacher, hindi yan nagluluto yung teacher. Nagkukumpas yan because it's a unified effort na mapaganda ang pagtingin ng mga bisita doon sa aming eskwela. Actually, Kung natatandaan ko, produkto rin ako ng public school. No? Shoutout sa P. Burgos Elementary School. And sa Bimapa High School. Ako natatandaan ko, minsan nagluto kami sa klase. Yung subject noon, home economics. yun ang Pero hindi, paglulutong patanggap. pero hindi tonelada. Hindi tonelada ang pansit. Grabe, di ba? At yung pagluluto nun, very basic lang. Para lang ipaalam na sa estudyante mo na ganito yung pagluluto. At hindi tonelada. Ito si Pam. Tanungin natin, sino ba yung teacher mo sa home economics? Sabi ko, sa isip ko, shit, binring up ni Marlon yung pagluluto. Parang hindi na memohan si Marlon. Dilawarte ka. Oo. Pero Pero Pam, shout out ko muna yung aking alma mater dito sa aming barangay, yung Katarman Elementary School, now Katarman Integrated School. I was a product of that public school. Ang pinsan ko ngayon, ang siyang principal dyan. At yung mga teachers ko ay ang dami na anong tawag dyan, who have passed on. At they were very close to my heart, yung mga teachers ko na yon, na talagang noon, kahit auntie mo yun, pag nasa eskwela kayo at nagsalubong kayo, you have to bow and say good morning, good afternoon, or whatever. Oo, ganun yung respeto namin sa aming mga guro noon. home economics, no? Naalala ko yung home economics. Ngayon, hindi na HE, no? Parang may ibang subject na sila. MAPE. Hindi, Music art. TLE. Ano yung TLE? Technology and Livelihood Education. Akala ko True Love, BEB. Ayaw ko sa inyo. Mukhang na tayo sa home economics. Hindi ako sa inyo. Hindi, no? Nabasa kasi ni Kuya kanina na yung parang pag-appreciate ni Marcos sa mga guro is because akala niya yung paglilingkod na ginagawa more of lang doon sa mga bisita. And sino ba yung bisita nung araw na yon? Yung delegation, yung buong entourage ng isang Marcos na presidente, di ba? Kasi outside of this event sa mga guro, nag-inaugurate naman siya ng expo diyan sa Cebu din, sa Lapu-Lapu yata yun po. Mactan Expo. Sa Lapu-Lapu City. Tapos alam mo ang sinabi niya doon, 'di ba? Ito daw expo venue na to will house yung mga paparating na mga ASEAN sa darating na May, blah blah blah. And then Kevin Tan ng Mega World yata, sila yung nag-build. And when Kevin Tan was proposing daw na itayo 'yon, he was only at first proposing na 600 lang ang capacity ng expo. Pero alam mo ang sinabi ng Marcos Jr. sa kanya, can you make it bigger? Ano ang mga consideration niya bakit bigger ang requirement niya? Kasi daw, meron siyang security, meron siyang buong secretariat, meron siyang ibang team, hindi lang siya. And then if i-replicate yung number of delegates na meron siya, ganun din ang leader ng kung sino-sino pang mga ibang bansa na magpa-participate. He was not about the purpose of the expo or the purpose or the objective of the ASEAN. He was all about flexing. He was
yung pagpapasikat na we can accommodate you, we have this, we have that. But after ng ASEAN na yan, ano ang gagawin dyan sa Expo Center na yan? Yun totoo. So Bongbong Marcos really is all about size. He wants it bigger. But sometimes it's too big. Sometimes he complains. Yung seryoso, ano ang gagawin mo pagkatapos niyan? Wala ka namang wala ka namang activities na ilalagay dyan. Ang pagpapasikat lang ang gagawin mo. Diba? And then he said that these expo centers will boost tourism activities in the country. How? Ako ba? Ako ba na turista? Pupunta ako sa Cebu? Ang pupuntahan ko ba? I want to see a big expo center na walang laman, na walang activity. Yun ba ako, turista, yun ang pupuntahan ko? Kesa maligo ako sa dagat sa Cebu? Kesa tumikim ako ng mga local food sa Cebu bilang turista? Kumain ng tuyom at suwaki at lechon. Diba? How does that boost tourism? Nakagaya ng sinasabi niya. It doesn't. Wala talaga siyang wala talagang They were very close to my heart, yung mga teachers ko na yon, na talagang noon, kahit auntie mo yun, pag nasa eskwela kayo at nagsalubong kayo, you have to bow and say good morning, good afternoon, or whatever. Oo, ganun yung respeto namin sa aming mga guro noon. home economics, no? Naalala ko yung home economics. Ngayon, hindi na HE, no? Parang may ibang subject na sila. MAPE. Hindi, Music art. TL. TLE. Ano yung TLE? Technology and Livelihood Education. Akala ko True Love, DEB. Ayoko sa inyo. Mukha na tayo sa home economics. Hindi ako sa inyo. Hindi, no? Nabenso kasi ni Kuya kanina na yung parang pag-appreciate ni Marcos sa mga guro is because akala niya yung paglilingkod na ginagawa more of lang doon sa mga bisita. And sino ba yung bisita nung araw na yon? Yung delegation, yung buong entourage ng isang Marcos na presidente, di ba? Kasi outside of this event sa mga guro, nag-inaugurate naman siya ng expo diyan sa Cebu din, sa Lapu-Lapu yata yun po. Mactan Expo. Sa Lapu-Lapu City. Tapos alam mo ang sinabi niya doon, 'di ba? Ito daw expo venue na to will house yung mga paparating na mga ASEAN sa darating na May, blah blah blah. And then Kevin Tan ng Mega World yata, sila yung nag-build. And when Kevin Tan was proposing daw na itayo yun, he was only at first proposing na 600 lang ang capacity ng expo. Pero alam mo ang sinabi ng Marcos Jr. sa kanya, can you make it bigger? Ano ang mga consideration niya bakit bigger ang requirement niya? Kasi daw, meron siyang security, meron siyang buong secretariat, meron siyang ibang team, hindi lang siya. And then if i-replicate yung number of delegates na meron siya, ganun din ang leader ng kung sino-sino pang mga ibang bansa na magpa-participate. He was not about the purpose of the expo or the purpose or the objective of the ASEAN. He was all about flexing. He was about yung pagpapasikat na we can accommodate you, we have this, we have that. But after ng ASEAN na yan, ano ang gagawin dyan sa Expo Center na yan? Yun totoo. So Bongbong Marcos really is all about size. He wants it bigger. But sometimes it's too big. Sometimes he complains. Yung seryoso, ano ang gagawin mo pagkatapos niyan? Wala ka namang wala ka namang activities na ilalagay dyan. Pagpapasikat lang ang gagawin mo, di ba? And then he said that these expo centers will boost tourism activities in the country. How? Ako ba? Ako ba na turista? Pupunta ako sa Cebu? Ang pupuntahan ko ba? I want to see a big expo center
na walang laman, na walang activity. Yun ba ako, turista, yun ang pupuntahan ko? Kesa maligo ako sa dagat sa Cebu? Kesa tumikim ako ng mga local food sa Cebu bilang turista? Kumain ng tuyom at suwaki at lechon. Diba? How does that boost tourism? Nakagaya ng sinasabi niya. It doesn't. Wala talaga siyang wala talagang tamang iniisip. Mm. Yung problema ngayon ng bansa, dahil doon sa mataas na presyo ng crudo gasolina, apektado dyan yung tourism. And wala pang problema sa Middle East. Bagsak na yung turista natin. What more ngayon? Tapos, may ganyan kang presidente na ang mentalidad, dapat nga, pati yung sektor ng edukasyon, palakasin mo, pinapababa mo pa yung kanilang mga trabaho. He even said, dun sa Expo Center na yon, ang sabi niya, since Thailand has 30 million tourists in a year, mahalaki ang gap na pupunuin ng Pilipinas, he said. And then sabi niya, this exposition center will boost tourism activities in the country. Disisingilin natin siya niyan. Alam mo ba anong ginawa nila? Because Tourism Secretary or the previous Tourism Secretary, Cristina Frasco, missed her target for the last 3 years. No? Alam mo anong ginawa nila ngayon, Marlon at Pam? Yung target nila last year, 2025, was 8.8 million. Yung actual arrival ata, wala pang 6 million Or 6 million, 6.6 lang ata Short by about 2 million. Alam mo anong ginawa nila ngayon, Pam? Para lang makamit nila yung targets, putang ina, binabaan yung target for 2026, Marlon. Ilan Ginawang na? 6 Sila na nag-adjust. I-adjust nila para tumugma doon sa arrival ng 2025. So meaning to say, ma-reach, pwede nilang ipagyabang yan na na-reach nila yung target sa 2026. But the universe will not allow it because there is a war now going on. True. Kahit iniba nila yung target, no? And I'm pretty sure they will revise the target again. At ang sasabihin nila dahil sa war in the Middle East. Kasi, alam mo, starting April, nasa level 8 na yung fuel surcharge ng mga tickets ng aeroplano. I think it's Cathay Pacific already canceled all its flights to Riyadh and to the UAE. Also, And also PAL. At alam mo, Marlon at Pam, binida ni Pambari 4 in December, if I'm not mistaken, of last year. Kasi meron ng binalik ng Emirates or Qatar Airways ba yun, yung direct flights from Cebu to Doha. So, ano ngayon ang nangyayari dyan? Hindi mararamdaman niya ng isang Bongbong Marcos, Kuyang Ibi, kasi normal naman daw ang lahat at hindi niya mararamdaman yan, yung taas pasahe. Hindi lang sa sa jeep, tricycle at eroplano kasi meron naman siya sariling private plane at hindi siya ang gumagastos. Baliwala nga sa kanila yung mga junket na travel delay. Baliwala sa kanila kung yung bang pinuhunan nila, ginastos sila sa mga nakalipas niyang foreign trips ay naibalik ba at naisukli sa pamagitan ng pagkuha ng mga foreign investors. Ipasa ko lang ito sabi ni Hazel Eyes, tuneto-niladang nakaw lang ang gusto ni Bangag. Why? Again, dun sa Expo Center na yon, he said sa speech niya, sana kaya natin sa gobyerno na gumawa ng ganitong kalaki. Bakit hindi mo kayang magawa? If you have all the resources... Hindi ba ikaw ang gobyerno? Siya nga ang gobyerno and he has all the resources. And for your ambition to just be able to create an empty shell of an expo center, di ba wala namang mga division yan Isang kaha lang yan, isang shell, di ba? Bleachers and whatever you call it. Backstage and things, no? Kasi yung mga ilalagay mo dyan, isa-subcon mo. Speaker, light, ilaw, stage, production, chairs, food, di ba? Sila ang papasok, pero ang ipoprovide mo, hollow space lang. Why can't the government create this and why should you be too ambitious na sana kaya nating gawin yan? Kung hindi ka nagnanakaw at kung hindi mo ninanakaw ang para sana sa mga kagaya nito, kaya mong gawin yan.
Higit sa lahat, kung hindi ka gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kaya Kaya na. Kaya nga sabi ko, inuulit-ulit ko, Marlon at Pam, putang ina, wag na kayong mag-dwell on the 2028 dito sa mga kasi halos lahat ng nakakausap ko, by EB, ang si plano sa 2028, by EB, ano yung 2028? Putang ina, why are you even talking about 2028? We have to call this administration na mag-resign na nga yung bangag na yan. Meron pa ba tayong 2028 na pag-uusapan? Kung ganito ang alam mo, kahapon nag-announce na yung Cebu Truckers Association, Marlon. Gusto nilang magdagdag ng 30% sa trucking. Alam mo, Marlon at Pam, ito lang ha, just for comparison ha. Nung nasa export industry pa ako, ang isang 40-foot container, no, na delivery and pull out dito sa akin, which is about 15-18 kilometers from the international port, they were charging me, I think, around 8 to 11,000 no, at that time. Alam mo ba, Per de 20 na biyahe. 40 pa yan, Myron, ha? 40, okay. Oh. This was around 15 years ago, no? Hanggang nag-increase, no? The last time, after COVID, nagtanong ako, magkano na? 25,000 na. More than double. Ngayon, sa taas ng presyo, I'm thinking it's about 30,000 to 40,000 na. Yung delivery lang ng isang di 40 na container. Ano na kaya doon sa 100 kilometers away from me or 50 kilometers away from me? That's, I mean, you know, there could be 100,000 pesos between the port of Cebu and the town of Bugo. And ang mag-shoulder pa rin yan at the end of the day, yung mga end users, Ang mga consumers. Exactly, kasi ipapasa lang yan eh. Grabe. At alam mo anong mga laman doon, Pam at Marlon? Normally, ang laman dyan is food. Frozen food. Frozen chicken, frozen pork, yung mga kimchi, yung mga imported onions, imported na mga ricado because we are short. Ang important na pansit. Kuya, last time ba na nag-motorcade kayo, hinuli ka daw? It was not easy na nahuli. Yung fake news peddler dyan sa comment section, no? Sana merong kang almusalin ngayong araw na to at ganun din ang iyong pamilya. Ito, Larry Yap. Si Larry Yap. Utang ina ka, Larry Yap. Hinuli ng police o nahuli ng girlfriend niya. Magkaiba yun. Confuse me with the other guy. You confuse me with the other guy. Hindi kami, never akong nahuli na nagkakaraban kami, pero minsan hinarang kami. It only reflects that this Larry Yap is a fake news troll parasite ng Bongbong Marcos administration. Okay. At least you got your at least you got your 10-second limelight. Humayo ka at magpakarami. Sige, mabuhay ka hangga't gusto mo mga 300 years, okay? But then again, disappointing na ganyan tratuhin ng ating mga guro na tinuturing natin ng mga pangalawang magulang ng ating mga anak, ano? Pag talagang iiwanan. Kasi mas mahaba ang oras ng mga bata kapag may pasok sa eskwela. We depend on our teachers. And these teachers, yes, tama yung sinabi ni VP Sara, no? That they are the sparks that ignite dreams in the classroom because they are the inspiring ones na masabi ng bata na siya ang gusto niya ay maging doktor paglaki niya. Gusto niya maging teacher paglaki niya. Ang gusto niya ay maging astronaut paglaki niya, di ba? Yung mga ganyang dreams ng bata. Meron pa nga dyan, syempre. Basta yung mga pangarap nila is because may finifeed yung teacher para maging creative ang mga bata at mag-ambisyon na ito ang gusto ko. Diba? At salamat sa mga gurong ito. Huwag niyo hong pansinin kung ano man po ang sinabi ng isang Bongbong Marcos na tunito-niladang pansit lamang ang inyong pagod at kontribusyon at ambag sa sektor ninyo. Hindi ho siya ang dapat na makapagpa-inspire sa inyo kung ano ho ang laman ng inyong mga puso para sa paghuhulma ng mga future leaders natin in the youth that puts their trust and confidence in you. Yun po ang tignan natin. Oh, tama. At saka yung mga teachers, no, alam naman natin na
anong tawag dito? Karamihan sa Pilipino, no? Nagtatrabaho talaga sila galing sa puso eh. They don't really care about the political discourse because they know na presidents come and go. They know that cabinet secretaries, deputy secretaries come and go. Although kailangan talaga ng isang leader na nagtitimon sa kanilang departamento ay inspiring at motivating, pero alam natin na ang mga guro mismo, sila yung talagang taus-pusong nagsiservisyo at ginagawa yung kanilang mga tungkulin. Sadly enough, yung sistema natin ang problema. Yung sistema natin ang dapat nating baguhin. And sadly enough, Pam at Marlon, just like the nurses before, ang daming mga guro ngayon ang gustong mangibang bansa. Case in point pamangkin ko. Nasa Oman ngayon, English language teacher. Dito, he was employed, magkano lang yung sweldo niya? Doon, ang laki na, halos triple. Yung public school teachers, no, na pamangkin ko sa Pinsan, nasa Amerika na rin sila, 5 sila eh. Tapos nadala pa niya yung kanyang husband. Tapos nadala yung anak. Ang ganda ng kanilang pamumuhay doon. Halos 20 lang yung kanyang estudyante sa classroom. 6 hours lang of teaching. Ang ganda ng accommodation. And you know, sabi niya sa kanyang sa Facebook, you know, para bang nawiwili siya na kailangan pa niyang mangibang bansa teaching other kids when she swore an oath na turuan niya ang kanyang sariling mga kababayan at dito sa Pilipinas. It's disheartening. Talagang nakakalungkot na yung mga teachers natin ay just like our OFWs na iiwan ang mga anak para magbantay ng anak ng ibang tao, ibang lahi. Iiwan yung mga nanay para magbantay ng mga nanay at tatay ng ibang lahi. 'Di ba? Yun ang hindi yun na feel, hindi yun nararamdaman ng isang Bongbong Marcos, unlike President Duterte, unlike Sara Duterte, unlike everyone else. Yun ang nakakalungkot at yun ang sa tingin ko unforgivable sin ng presidenteng ito. Ako, Pam, may gusto lang akong basahin na lyrics na kanta ng Inang Laya tungkol sa teacher. Alam mo, doon sa kantang yun, sabi, teacher, genius ka kaya. Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Walang kalayaan ng mga guro natin. Kapos sa sweldo, walang benepisyo, at ang masaklap pa ngayon, iniinsulto mismo ng Pangulo. Yo. Nako, kaya Marcos pag-isipan mo, panoorin mo ulit yung speech mong yan. Trending ka sa TikTok ngayon, you made it again as the laughing stock of this country, no? And of course, to you, Marcos, step down. You don't make us proud. Wala na talaga. Never did. No? Tsaka Pam, this is just the beginning of a serious crisis that we are going to face in the next few weeks. Nakakatakot mo, tapos ganyan magde-decision si Marcos. At alam mo pa ano yung ginawa niya doon sa, alam mo yung, nakita mo yung ABS-CBN na footage? Na may binisitang classroom, na 2 classroom na binisita si Bongbong Marcos. Tapos ang liit lang ng crowd doon. Tapos yung audio background, yung applause ng napakaraming tao sa gymnasium. Ano siya, yung sound nakakan. Yeah, yung sound na in-splice or pinasok lang doon sa nakakahiya talaga, Pam at Marlon. Ayun nga, it's all for a show, di ba? At ABS-CBN yun, ha? ABS-CBN News na Facebook page, ha? Hindi si Bongbong Marcos ang magsabi ng mahiya naman kayo. Dapat ang sambayan ng Pilipino ang magsabi mismo kay Bongbong Marcos na mahiya ka naman bangat, mag-resign ka na now na. Yeah. We'll see, no? Abangan natin sa SONA kung anong lalamanin ng kanyang education sector ng kanyang speech, no? Titignan natin kung paano niya iinsultuhin o matututo ba siya
dito sa pagkakamali niya sa sinabi niyang tonel-toneladang pansit lamang ang kontribusyon ng ating mga guro. Pero hindi, huwag na muna tayo sa SONA. Doon muna tayo sa House Justice Committee hearing on March 25. Tingnan natin kung ano na namang pang-iinsulto ng sambayanang Pilipino ang gagawin ng isang Jinky Luistro, Jermel Ruistro at Terry Redon. At nakita ko yung mga interview ni Atty. Michael Powa. He was even with Atty. Barry Gutierrez. Tingnan Ang natin. ganda nun, no? Maganda yun. Yung banter nilang yun, no? Si Atty. Trixie, si Barry, and Atty. Powa. Parang doon na ilabas niya yung konting angas na meron siyang pinag-iingatan sa ibang mainstream media na siya ay nagpaunlak ng kanyang interview. Kasi kapwa niya mga lawyers Magaling yung banter. Maganda. And in fairness to Barry Gutierrez, he framed the questions not in a very political framing, but a parang lawyer to lawyer na different political ideologies, no? He adjusted. In fairness to him, he adjusted. And there was a funny moment even na akala niya ang batchmate ni Atty. Powa was Sal Panelo and not Paulo Panelo. sabi ni Barry, bakit naging kabatch si Sal Panelo? Tapos doon din nagbaba ng guard si Atty. Powa kasi natawa na siya noon when he started. Kasi ang sa tingin ko doon, it was a Freudian slip. Kasi alam mo naman si Barry, ang gwapo pa naman ni Paulo. Yan. Naku, maraming salamat po sa inyo. Let's now do the extra. Baka ano pa yung masabi ni Oo, baka mamaya masabi mo pa Kuyang EB na magpapakanton ka at si Pamela naman ay magpapakain. Hoy, sino sinabi ni PH na mangangain at manganganta? Yung dalawa? Hindi lang niyo ako, ha? Alam ko kayong mga lalaki, hindi niyo pa ako naging tropa, no? Baka ako yung nasa entablado at sinasabi ko kung ano yung qualifications ninyo mga loko. Happy weekend to everyone. Sana po, meron lumabas ang haring araw, ha? Sa mga maglalaba, matutuwa na naman kayong mabango ang pagkakatuyo ng inyong mga damit. Maraming salamat sa pahabol na kulay kay Miss Lourdes Peco. Thank you so much everyone. Ako po si Pam at si Inday Sara ang aking presidente. Ako si Marlon, si Inday Sara Duterte ang aking presidente. Ako si Ibi Hugalbot, gikan sa Sugbo, si Sara Duterte ang presidente ko. Maraming salamat. Don't forget the LSS. Like, share,